ang A Gatherer's Adventure in Isekai. Pero bago yan, baka pwede like at subscribe ka na muna. Salamat. Nagsimula ang lahat sa ating bida na si Takeru, isang ordinaryong trabahador sa Japan. Pag-uwi niya, nanood agad siya ng TV para maiba naman ang araw niya. Pero habang nakatingin siya sa screen, biglang nagliwanag ang salamin niya at sa isang iglap napunta siya sa ibang mundo. Pagmulat niya, may isang lalaking naghain ng tsaa. Nagpakilala ito bilang manager ng solar system ng bagong mundong yon. Pinakita pa niya kay Takeru kung paano gumawa ng mini planet na tinawag niyang Matthews, isang planetang halos imposible tirahan ng kahit anong nilalang. Sabi ng manager, sa oras na makarating doon si Takeru, magkakaroon ng epekto ang presensya niya, parang patak ng tubig na nagbibigay buhay sa planeta. Kinagulat ito ni Takeru, lalo na nang marinig niyang patay na pala siya at ito na ang susunod niyang buhay. Para tulungan siya, binigyan siya ng manager ng infinite mana, saka tinanong kung gusto pa niya ng ibang powers. Sumagot si Takeru na gusto niya ng cute na partner. Dagdag pa rito, nagkaroon din siya ng search ability, bottomless bag at translation skill para maintindihan ang lokal na wika. Habang nag-uusap sila, nagsimulang maglaho ang katawan ni Takeru, senyales na malapit na siyang ilipat sa bagong mundo. Medyo kinakabahan siya. Feeling niya, scam lang lahat ng ito pero wala na siyang magawa, hanggang nawala na nga ang kanyang paningin. Pagmulat niya, nasa gitna na siya ng maliwanag na kagubatan at sa langit, tanaw niya ang napakalaking planetang may singsing. Habang naglalakad, nakakita siya ng nayon pero naalala niyang wala siyang pera. Kaya sinubukan niya agad ang search spell. Sa una ay wala namang nangyari, pero nang isulat niya ito sa lupa ay tsaka na ito nag-activate. Nakahanap siya ng B-rank nightgrass, pero karamihan ng iba ay E-rank lang. Hanggang sa may nakita siyang maganda pero C-rank na dumi ng halimaw. Tuwang-tuwa siyang nilagay ito sa bag. Pagdating niya sa nayon, sinalubong siya ng bantay na si Captain Marlo. Nagulat sa tangkad niya. Sinabi ni Takeru na gatherer lang siya, kaya inalok siya ni Marlo na pumunta sa general store para ibenta ang mga nakuha niya. Sa loob ng tindahan, tinanong kung pwedeng ibenta ang monster poop. At nagulat ang tindero sa kalidad nito. Inalok siya ni Takeru ng isang gintong barya, sapat para makapagpahinga siya sa isang inn sa nayon. Sabi ng shopkeeper, ang isang gintong barya ay sapat para makapagbayad ng 2 gabi sa inn, 500 raves lang kada gabi. Napanganga si Takeru, hindi makapaniwalang ganun pala kamahal ang monster poop. Agad niyang tinanggap ang deal habang masayang ipinapahid pa ng shopkeeper ang makingkin ng poop sa mukha niya. Tuwang-tuwa sa quality. Tinanong siya kung may iba pa siyang materials, kaya inilabas ni Takeru lahat ng herbs niya. Na-impress ang shopkeeper sa galing niya mangunyata. Curious ito kung bakit nagbebenta siya ng rare items sa maliit na store, kaya sagot ni Takeru, traveling merchant daw kasi siya. Mukhang naniwala naman ng shopkeeper, kaya inanok siya ng trabaho, at ito ay ang hanapin ang Mythil ore sa silangining bundok. Bago siya umalis, binayaran siya ng 360,000 raves. Halos hindi makapaniwala si Takeru sa dami ng pera. Pero binalaan siya ng shopkeeper na delikado ron dahil maraming monsters. Kaya nagpahinga muna si Takeru sa imbago lumarga. Habang nasa kwarto, pumasok ang isang empleyado dala ang batya ng mainit na tubig. Sabi niya, pwede itong panglinis ng katawan. Tinanong ni Takeru kung saan pwedeng maligo, pero paliwanag ng babae para lang daw ito sa mga noble. At doon lubos niya naging taga. Pwede raw siyang lumapit sa water magician ayon pa sa babae. Kaya nagpaisip siya na subukan na lamang ang sarili niyang magic. Pag alis ng babae, sinubukan niya i-cast ang water spell. Pagbigkas ng clean, biglang bumuhos ang tubig at nalinis ang kanyang katawan. Natuwa si Takeru na malinis na siya, pero bitin siya kasi gusto niya palin magbabad sa totoong paliguan. Kinabukasan, bumalik siya sa pangungulekta ng herbs at may nakita siyang spade symbol sa lupa. Nang lumapit siya, tumambad ang bulok na kalangkas ng isang adventurer. Natagpuan niya ang amulet na may sulat ng kapatid nito na nagsasabing gusto lang niyang umuwi ang kuya nito na siyang naghahanap ng pera para sa gamutan ng ama niya. Nalungkot si Takeru, kaya ginawan ito ng libingan at nagdasal saglit. Pagkatapos, gumawa siya ng magic barrier, nagsindi ng apoy at nagluto ng stew gamit ang mga herbs at karne. Habang kumakain, napangiti siya, masarap pala ang spices sa mundong ito. Pagkatapos kumain, tumuloy siya sa White Forest of Ancient Dragons. Alam niyang delikado, kaya gumamit siya ng light spell para maliwanagan ng daan. Nakahanap siya ng ilang herbs pero wala pa ring ore.
Medyo na-disappoint siya pero naisip niya na baka amoy ng katawan niya ang dahilan kung bakit walang halimaw na lumalapit. Natawa siya at nagpatuloy sa pagtakbo. Hanggang sa makita niya ang liwanag sa dulo ng gubat, pero nang puntahan niya ito, ay bigla na lang siyang madulas sa gilid ng bangke at nahulog sa isang malalim na siwang. Habang nahulog si Takeru, nagpanik siya at nagchant ng kung ano-anong spell hanggang sa mahanap niya ang spell para lumipad. Kumislap ang katawan niya at dahan-dahan siyang bumaba sa lupa. Paglapag niya, napansin niyang napapalibutan siya ng mga ore symbols. Inilabas niya ang hammer at nagmina agad. Nakakuha siya ng silver ore pero walang mythil, kaya gumamit ulit siya ng search spell. Nang makita ang nakatagong bato, gumamit siya ng fireball para basagin ito. Lumabas nga ang mythil ore pero kaunti lang, kaya tuloy pa rin siya sa paghahanap kahit lumilindol. Sa dulo ng kuweba, nakita niya ang isang maliwanag na laka. Pag-scan niya, lumabas na SS rank elemental water yun, pero galing pala sa pugad niyang dragon. Bigla na lang may malalim na boses na nagtatanong kung sino siya, pero hindi niya pinansin at sinubukang kumuha ng tubig. Bigla na lang sumabog ang laka at lumabas ang napakalaking dragon. Galit na galit ito at sinigawan niyang huwag niya siyang isnabin. Tahimik lang si Takeru habang hinihingi ng paumanhi. Nagulat ang dragon sa lakas ng mana niya at sinabing dahil doon kaya siya ginising. Nagpakilala itong si Voldius at tinawag na lang ni Takeru na V. Humingi si Voldius ng tulong. Gamitin daw ni Takeru ang mana niya para disingin ang mga anak niyang dragon. Bilang bayad, binigyan siya ng pure mythil ore. Inilabas ni Voldius ang isang malaking itim na itlog at inutusan na ibuhos ng ating bida ang mana dito. Ginawa ni Takeru ang sinabi nito pero biglang sinipsip ng itlog ang buong lakas niya. Tumawa si Voldius na parang kontrabihan at doon lang niya realize na naloko siya ng dragon. Habang nawawalan ng conscious, narinig niya ang isang boses sa panaginip na pinagsabihan siya na masyado raw kampante ang ating bida. Sabi nito, dapat daw tumakbo siya palayo sa dragon. Inamin niya na lalaki na matagal na nang minamanipulate ang Planet Matthews pero sa loob ng 2 araw, nayanig na agad ni Takeru ang bukong mundo. Ayon sa kanya, sobrang careless ni Takeru kaya mahina na ang proteksyon na binigay ng Space Manager. Bigla niyang naalala na himingi nga pala si Takeru ng cute na partner. Habang unti-unting pinipikit na Takeru, narinig pa niya ang lalaki na nagsasabing deserve niya daw ito. Hindi na siya nakasagot dahil tuluyan nang nagdilim ang paningin niya. Pagmulat niya, nasa madilim na kuweba na ulit siya. May narinig siyang maliit na boses na parang umiiyak. Tinawag siya ni V, tinatanong kung okay lang siya. Akala niya Takeru linuloko lang siya ng matandang dragon, kaya gumamit siya ng light spell para makita kung ano yon. Pero laking gulat niya nang makitang isang baby dragon na diretsong tumalon sa mukha niya. Pagkatapos siyang alisin sa mukha, tinanong siya ni V kung anong pangalan ang gusto niyang ibigay sa baby dragon. Nabigla si Takeru dahil pinapangalanan ito sa kanya. Ipinaliwanag ni V na may dragon name na ito pero gusto niya ni Takeru ang pumili ng palayaw nito. Matapos mag-isip saglit, pinangalanan niya itong B dahil sa itim niyang kulay. Natuwa naman si B, agad nilaplap ang mukha ni Takeru bilang pasasalamat. Tinawag ni V ang anak niya sa buong pangalan na Black Nobi Voldius at natuwa rin siya sa binigay na palayaw. Bilang pasasalamat, pinayagan ni V si B na samahan si Takeru sa mga lakad niya. Medyo nagulat si Takeru bakit niya ipagkakatiwala agad ang anak niya sa isang stranger. Pero sagot ni V, tiwala siya dahil mas malakas pa siya kesa kanya. Bago tuluyang maglaho, nagcast pa si V ng liwanag sa bag ni Takeru, parang blessing o enchantment. Pagkatapos nun, bumalik siya sa tubig at unti-unting naglaho. Habang nilalaplap pa rin ni B ang mukha niya, natawa si Takeru at paisip, grabe, nangyari ba talaga ito? Pero dahil ready na siyang magsimula ng panibagong journey, tinanong niya si B kung handa na ito. Tumangod naman si B kaya agad niyang pinaliguan ng kanyang bagong alaga para hindi siya masamak sa amoy nito sa mga susunod nilang adventure. At syempre, like and subscribe ka naman Lods, baka naman. Di nagtagal ay lumabas na si Takeru sa kuweba kasama si B, na tuwang-tuwang lumilipad-lipad sa gubat. Narealize ni Takeru na delikado maglakbay sa gabi, kaya nag-decide siyang mag-camp muna para makakain at makapagpahinga. Habang nag-aayos ng gamit, napansin niya ang magic water sa bag niya. Naalala niyang konektado pala yun sa magic lake ni V, kaya laging may supply siya ng tubig at pagkain para kay B. Uminom muna si B at humingi pa ng isa, pero nang ibigay ni Takeru, inialok ito ni B pabalik sa kanya na siyang kinatuwa ng ating bida. Pagkatapos nag-set up siya ng barrier gamit ang mga magic stone. Alam niyang sobrang mahal ng mga bato sa mundong ito,
Pero dahil kaya naman niyang gumawa gamit ang sariling mana, ay palagay siyang gumamit nito. Nilagay niya ang isa sa apoy at nagsimulang magluto ng steak at stew. Habang niluluto niya, napansin niyang naglalaway na si B. Naisip niyang baka hindi kayanin ng tiyan nito ang pagkain ng tao, kaya pinatikim niya muna ng kaunti. Napaso si B sa init, kaya tinulungan niya munang palamigin ang pagkain bago ipasubo ulit. Sa wakas, masayang kumain si B hanggang sa mabusog ito. Habang nakahiga ang baby dragon, napaisip si Takeru kung bakit hindi ito malungkot sa pag-iiwan sa ama. Bigla na lang siyang niyakap ni B, at doon niya na-realize na masaya itong kasama siya. Tinigan niya ang stats ni B at nagulat na kahit baby pa ay B-rank na agad at may sandamakmak na elemental powers. Pero kahit ganon, pinaalaalahan pa rin niya itong wag pasaway dahil baka pagalitan pa sila ni V. Hindi na siya nasagot ni B dahil tulog na agad ito. Napabuntong hiniga si Takeru sabay biro sa sarili. Siguro sinadya talaga ng space manager na dragon ang ibigay sa kanya. Kinabukasan, umakyat sila sa bundok at muling bumalik sa forest. Habang naglalaro si B, ginamit ni Takeru ang search skill para maghanap ng herbs. Hanggang sa maya-maya, bumalik si B na halatang takot na takot. Ginamit ni Takeru ang search spell at nakita niyang maraming monsters ang papalapit. Dito niya napagtanto na hindi siya nilalapitan dati ng mga halimaw dahil sa amoy ng katawan niya. Pero dahil naligo siya sa magic water, ay naalis na ang dati niyang proteksyon. Imbis na umatras, nag-ready siyang lumaban para makakuha ng monster loot. Biglang lumitaw sa likod niya ang isang rock falcon. Pero imbis na matakot, ay natuwa pa siya. Dahil mas cute pa raw kaysa sa mga halimaw na dati niyang nakaharap. Pagtingin niya sa ibon, naisip niya, parang masarap itong gawing fried chicken. Habang umaatake ang halimaw, nag-cast siya ng shield at ice needles, sabay atake, at sa isang tira lang, ulats agad ang nasabing falcon. Pero bago pa siya makapagpahinga, lumabas naman ng grupo ng serpent wolves sa paligid. Habang papalapit ang isang wolf, mabilis na umiwas si Takeru gamit ang speed enhancement skill. Pagkatapos, pinatigas niya ang katawan niya at tinadyakan ang bungo ng halimaw. Sunod-sunod niyang pinabagsak ang dalawa pang wolves, pero may isa pang sumalaki sa bagay na likod. Agad niya itong tinabig at tinapos din. Pagkatapos ng laban, nag-umpisa siyang mag-ipon ng monster meat at materials. Pero napansin niyang may paparating pang mas marami. Ayaw niyang maubos ang araw sa kakalaban, kaya nag-isip siya ng paraan para makatakas. Biglang sununggaban siya ni B at sinubukang lumipad. Akala niya hindi nito kakayanin, pero nagulat siya nang tuluyang mabuhat siya ng baby dragon. Para mas madali, gumamit siya ng spell para bawasan ang bigat niya at sabay silang umarangkada pataas sa hinpapaon. Habang nasa ere, halos umabot na sila sa ulap, kaya napasigaw si Takeru na sobra na ang taas. Nagulat si B at bigla niya rin itong binatawan. Buti na lang ligtas siyang bumagsak at ginising siya ni B sa pagdila sa mukha niya. Napagtanto niyang nailabas pala siya ng baby dragon sa gagubatan, sobrang bilis nito. Pinuri niya si B, pero pinaalaalahan din siya na huwag masyadong pahirapan ng sarili sa susunod. Sobrang tuwa, niyakap siya ni B. Habang naglalakbay pabalik sa Tormy Village, napansin ni B ang kakaibang sanga sa kamay ni Takeru. Ipinaliwanag niya na ito ang Yggdrasil branch, isang SS rank legendary item na hawak niya na mula nung unang araw sa mundong ito, pero mukhang wala namang daw kapangyarihan. Nagulat siya ng hipa nito ni B ng magic breath at biglang nagbago ang sanga. Napaisip ang ating bida kung paano ito gamitin at nagbiro pa ng mukhang magician na siya kaysa gatherer. Maya-maya, may marinig silang ungol sa gubat. Alerto agad si Takeru hanggang sa biglang lumipad si B papunta sa tunog. Sinundan niya at nakita nilang may babaeng elf na nakahandusay sa ilalim ng puno. Akala niya inatake ng halimaw, hanggang sa narinig niyang kumakalam nitong tiyan at mukhang ilang araw na palang di kumakain. Binigyan na ito ng tubig sa bag niya at agad nitong uminom. Dahil gutom pa rin, inalok niya ang natilang sandwich na mabilis na lantakan ng elf. Natuwa siya pero medyo bigla sa asal ng babae na walang kapoys-poys. Biniruan niya nga daw na kung ganamang tigas ng tinapay babanatan pa rin ito. Nahihiya ang elf at umamin na tumakas siya sa village ng walang paghahanda. Habang nagsasalita ito, napansin niya ang umaalingsaw na putok nito. Kaya biniruan niya uli at kung galit daw ito sa tawas. Na-offend naman ang babae at matapos magpasalamat ay agad tumakbo palayo sa gubat. Pag-alis ng elf girl, nagpatuloy siyang sa pagkuha ng materials habang pauwi na. Sa labas ng gubat, may napansin ni B, isang karwaheng papalapit. Nang mas lumapit,
nakita ni Takeru na isang E-rank unicorn horse ang humihila rito. Nilapitan siya ng lalaking nagngangalang Poron at tinanong kung anong ginagawa niyang mag-isa sa gubat. Sagot naman ni Takeru na papunta siya sa Tormi Village. Nagulat si Poron na nilalakad niya lang ang ganong kalayong biyahe. Kasama ni Poron ang asawa at mga anak nito at napansin ng mga bata ang hawak ni Takeru na staff. Akala nila magician siya, pero pinaliwanag niya gatherer lang siya. Lalong humanga si Poron at inalok siyang sumabay sa karwahe. Tumanggi muna siya dahil sa laki niya, pero pinilit ng mga bata kaya umupo siya sa likod. Habang nagbiyahe, natuwa siya dahil tila gustong-gusto siya ng mga bata sa mundong ito. Nang tinanong niya kung bakit agad siyang pinagkatiwalaan ng mga ito, sinabi ng anak ni Poron na kung masama raw siya, tutunog agad ng magic bell nila. Napansin ni Takeru ang maliit na kampanang may magic stone at naisip niyang kaya rin niyang gumawa ng ganun. Pagkatapos ay pinakilala niya ang sarili niya at ganun din ang asawa ni Poron na si Eliza. Biglang gumalaw ang bag ni Takeru. Narinig ito ng mga bata kaya tinanong kung ano ito. Sinubukan niyang itago pero sinabi ni Eliza na normal lang sa adventurers ang may monster pet. Kaya ipinalabas niya si B at agad na natuwa ang mga bata. Para hindi mahalata, sinabi ni Takeru na Black Dragon lang siya, hindi Ancient Dragon. Nagulat si Poron na nakapag-hatch siya ng Dragon Egg at ipinaliwanag ni Eliza na bihira na nga daw ang mga Dragon Knights lalo na ang totoong dragon. Kanagabihan, tumigil sila para magpahinga. Gumamit si Takeru ng Magic Stone para gumawa ng barrier at bantay si B sa paligid. Maghahanda na sana si Eliza ng hapunan pero inalok siya ni Takeru na siya na lang ang magluto. Kinuha niya ang cooking set sa bag niya at namangha ang mga bata. Akala nila magician siya. Ipinaliwanag niyang bottomless storage bag lang iyon. Nang naluto na ang pagkain, sabay-sabay silang kumain. Tuwang-tuwa ang mga bata pati na rin si Eliza na sobrang humanga sa lasa. Tahimik ng si Poron pero bigla na lang siyang napaluha. Sinabing ngayon lang daw siya ulit nakakain ng totoong pagkain matapos puro tuyo at itlog lang niyong kinakain. Natawa si Takeru at ang mga bata sa pagiging dramatiko ni Poron. Pagkatapos kumain, naglabas si Poron ng gitara at kumanta si Eliza. Nakijam si Takeru at naglaro kasama ng mga bata. Ramdam niya ang saya ng pamilya. Naisip niya kung gaano karami siyang naging mag-isa nung nasa Earth pa siya. At ngayon parang may bagong tahanan siya sa mundong ito. Nang makatulog si B, humiga rin siya at napatingin sa maganda at tahimik na bituin sa langit. Pabanat na rin po mula Lods like at subscribe. Salamat! Kinabukasan, sinimula ni Takeru ang araw niya sa pag-aayos ng mga gamit, habang si Poron at ang pamilya nito naghahanda na para bumiyahe papuntang Tormi Village. Pagkatapos ng almusal, nagpatuloy sila sa biyahe at di nagtagal. Narating nila ang labas ng nayon. Pagdating sa gate, bumaba si Takeru at nagpasalamat sa pamilya Poron. Tinanggap din nila ang pasasalamat at nagpaalam bago tumuloy sa loob ng village. Nilapitan siya ng isang guard at sinabing tuwing tagsibo lang daw bumibisita ang pamilyang iyon. At sa taglamig, ay sa syudad sila nananatili. Naisip ni Takeru na malamang hirap sa benta ang mga mangangalakal ngayong season. Pagkatapos, dumiretso siya sa shop ni Jerome para ibenta ang mga materyales na nakuha niya, kasama ang mithril ore na pinapahanap sa kanya. Pinagmasdan ni Jerome ang bato ng mabuti hanggang sa mapagtanto nito na may mithril magic ore ang dala niya, isang napakabihirang uri ng ore. Nagkunwari si Takeru na nagulat kahit alam niya na naman talaga ito. Ipinaliwanag ni Jerome na napakataas ng value at makapangyalihan ng ore na iyon. Mas matindi pa sa lahat ng magic stone sa buong bansa. Naisip na nga si Takeru kung gaano kalakas talaga ang mga skills niya. Ayon kay Jerome, napaka-talented ni Takeru pero halatang kulang sa common sense. Kaya pinayuhan niya itong pumunta sa Belkheim City, kung saan mas madali siyang sisikat at makakakuha ng mahalagang impormasyon. Pag-uwi sa gabi, nagbasa si Takeru ng encyclopedia tungkol sa adventurer guilds dahil wala siyang idea kung ano yun. Pagkatapos magbasa, napagdesisyonan niyang sumali sa guild para kumita habang naglalakbay sa magandang mundong ito. Plano niyang tumuloy sa Belkheim pero gusto pa muna niyang magawa ang ilang bagay sa Tormi. Kinabukasan, pinakatay niya ang mga monster meat na nakuha niya at nagpapiesta sa buong nayon. Matapos nito, lumabas siya para mangolekta ng mga herbs at nagpa siya na aalis na kinabukasan. Bago umalis, dumaan siya sa isang tindahan ng babae para bumili ng mga rekado. Nang marinig ng babae na aalis na siya, nalungkot ito at sinabing mamimiss siya ng mga taga-nayon. Bilang pasasalamat, binigyan siya nito ng maraming baon para sa biyahe. Aabutin daw ng halos isang buwan ng lakbayin papuntang Belkheim. Pero kahit maikli lang ang panahon na nakasama niya ang mga taga-nayon, halatang mahal na siya ng lahat. Sa gabing iyon,
Habang nagpapahinga sa inilabas ni Takero ang natitirang mithril ore. Hindi ito binili ni Jerome kaya napag-isip siya kung ano ang dapat niyang gawin dito. Napag-isip din na Hobi o tawagin na lang nating Black, ngulit nakatulog na lamang kalaunan sa kakaisip. Si Takero naman, patuloy na nag-iisip kung paano niya magagamit ang napaka-rare na mithril ore. Naalala niya kung gaano siya tinulungan ng mga taga-nayon, kaya naisip niyang gumawa ng isang bagay na makakatulong din sa kanila. Gamit ang magic, sinubukan niyang i-fuse ang mithril ore sa isang oil lamp at sa unang try pa lang nagtagumpay siya. Kinabukasan ng umaga, nagtipon ng mga taga-nayon sa gate para magpaalam kay Takero. Pinapasalamatan niya sila sa kabaitan nila at inaabot ang ginawa niyang magic lamp. Ipinaliwanag niyang kaya nitong bumuo ng barrier para maprotektaan ng nayon laban sa mga may masamang intensyon. Galing daw ang idea sa nakita niyang magic bell ng mga merchant noon. Ayaw sanang tanggapin ng mga tao dahil napakahalaga ng item. Pero inigiit ito ni Takero. Sabi niya, ituring na lang nilang kabayaran yun para sa lahat ng tulong at magmamahal nila sa kanya. Pagkatapos nun, agad siyang umalis kasama si Black bago pa maging emotional ang lahat. Habang naglalakbay papuntang Belkheim, napansin niya kung gaano katahimik at payapa ang daan. Hanggang sa nagulat na lamang siya ng maya-maya lang, may lumitaw na dambuhalang alimango sa harap nila. Ginamit niya ang scan at nalaman na pwede itong kainin. Kaya ayun, happy-happy na naman ang ating bida. Pero bago pa siya umatake, si Black na ang unang kumilos. Lumipad siya sa ere at gumamit ng malakas na tunog na siyang binaysik nga lang ang kalaban. Ayun, patay agad. Nagulat si Takero sa bagong kakayahan ni Black, pero wala nang oras magtanong dahil may paparating pang ilang alimango. Akala niya madali lang dahil gumagapang lang ito palayo. Pero nagulat siya nang biglang itong sumugod diretso sa kanila. Mabuti na lang at nasagip siya ni Black at nilipad siya sa ere. Dalawa sa mga alimango ang nagbanggaan at namatay at siya na ang tumuminaw ng huli gamit ang stick niya. Pagkatapos ng laban, niluto nila ang mga alimango. Habang kumakain, napangiti si Takero sabay sabi kay Black na itutuloy nila ang paglalakbay habang nangongolekta ng masasarap na pagkain at haharapin ang mga kakaibang nilalang ng magkasama. Tinapik niya ang kamay ni Black bilang tanda ng bagong pangako nila. Makalipas ang ilang araw, natanaw na nila ang napakataas na pader ng Belkheim, ang kilalang lungsod ng kalakalan sa Alzirio Kingdom. Dati daw itong simpleng tambayan ng mga adventurer pero ngayon ay isa na itong masiglang suyedad na puno ng mga bihasang mandirigma. Paglapit nila, napansin niya ang mahabang pila pamasok ng lungsod. Lahat ay chinecheck bago makapasok. Ginamit niya ang kanyang magic para magmukhang ordinaryo ang bag niya at itinago si Black sa loob. Nang siya na ang nasa harap, tinanong siya ng guard kung ano ang trabaho niya. Sabi niya, gatherer daw siya at gustong sumali sa adventurer guilds. Bago siya papasukin, ginamit ng guard ang isang Aval Orb, item na nagre-reveal ng tunay na intensyon ng isang tao. Lumabas na wala siyang masamang intensyon, kaya pinapasok siya nito. Sa isip niya naman, ay curious siyang malaman kung ano ang nakikita ng iba sa stats niya. Nang scan niya ang sarili, lumabas lang na average lahat ng kanyang stats. Nang makita ni Takero ang result ng scan, napansin niyang kulay asul siya. Ibig sabihin, harmless sa paningin ng mga tao. Buti na lang din hindi nakikita ng iba ang divine skills na ibinigay sa kanya ng mga Diyos. Pero napansin ng guard ang kakaibang marka niya, na Dragon's Blessing. Kaya naman tinanong siya tungkol dito. Dahil dito ay pinalabas siya ni Takero si Black at ipinaliwanag na ito ang alagang dragon na ibinigay sa kanya bilang regalo. Hindi naman nagreklamo ang guard pero humingi ng patunayan na talagang kanya si Black. Ibinakita naman ni Takero ang bangle na bigay ng mga bata noon at tinanggap naman yun ng guard. Sinabi na lang na ipapaalam niya sa mayor tungkol sa dragon at pumayag naman si Takero. Paglabas niya, agad siyang namangha sa sigla ng lungsod ng Belkheim. Puno ng tao, tindahan at adventurer. Habang naglalakbay nakita niya ang malaking gusali ng guild at pumasok agad. Medyo nalito siya sa loob kaya nilapitan siya ng receptionist na si Ariana. Ipinaliwanag ni Ariana kung paano gumagana ang guild at hanggang dito. Diretsong sinabi naman ni Takero na gusto niyang magparehistro bilang isang adventurer. Pinaupo siya ni Ariana at binigyan ng registration form. Marunong siyang magbasa at magsalita ng lokal na wika pero nagulat siya nang mapansin niya na kahit sa sarili niyang sulat, kusang nagtatranslate ang letra sa wika ng Belkheim. Parang magic niya lubos niyang kinamangha. Sa form, nilagay niya na isa siyang gatherer na gustong maging adventurer. Nang tanungin kung may karanasan siya sa laban, binanggit niya ang mga nilalang na natalo niya. Para patunayan, inilabas niya ang higanteng alimango na patay nila ni Black. Halos mapasigaw ang Ariana at tumakbo palayo para tawagin ng ibang adventurer. Agad siyang sinuri ng isa sa kanila gamit ang scan at lumabas na kulay asul si Takero. Ibig sabihin, wala siyang masamang intensyon. Akala ng mga adventurer na gustong ibenta ang crab shells,
pero natawa lang si Takero at sinabing gusto niya lang itong kainin. Nabigla silang lahat kasi ni minsan pa raw hindi sila nakakakain ng alimango. Lalong hanga ang mga ito sa ating bida dahil kung kaya niyang patayin ng ganong nilalang, siguradong malakas siya. Nang tanungin kung may kasama siya, ipinakilala niya si Black. Nang makita ng lahat ang maliit na dragon, halos mapanganga sila at may mga nag-offer na nga kaya niya na sumali sa kanilang party. Pero hindi niya ito pinansin dahil ang importante sa kanya ngayon ay nakapag-iwan na siya ng magandang impresyon. Pagkatapos ng registration, binigyan siya ni Ariana ng kanyang unang adventurer tag na rank F. Nakangiti siyang sinuot ito. Napansin niya pa, kahiwagan ito ng bangle ni Black. Magkasabay silang kumindat at mintag ng kamay sabay sabing handa na silang harapin ng panibagong adventure sa masiglang lungsod ng Belkime. Bigyan mong sigla mo rin loads. Like at subscribe ko baka naman. Hihi. Salamat.